Welcome back to Rondeer Channel. Kung ikaw may plano magpagawa ng bahay, may pangarap na magpaslab, at gustong malaman kung paano ang proseso ng pagpapaslab, at interesado ka sa video ito, pues, ito ay para sa'yo. So guys, kung napanood nyo yung first video namin, we talk about the overview of estimated cost of materials for slab. So today, ang pag-usapan naman natin ay kung paano ba isinasagawa ang composition ng beam at slab. So let's start. Narito tayo ngayon sa loob ng bahay namin. Pasyalan natin yung nangyayari sa loob. Kung mapapansin nyo, meron tayong nakikita sa baba ng mga brace. Ito ay isang stand para hindi bumigay yung mga tukod na narito sa taas, para talagang safe na safe yung ating slab. Naman yung tinatawag ng header para sa beam. Ito yung ipapatong dito yung pinakang poste na naka-cross siya sa gitna. One hour later. Ayan guys, check natin naman yung ginawang anilyo, kung ano ba yung standard measurement nya. So ang kanyang width is 5 inches. Ang kanya naman length is 28 cm or 11 inches. Tayo guys sa paggagawa ng poste. Ganito yung pagtatali. Yan. Kailangan kantong-kanto yung kanyang anilyo. Tapos tingnan natin yung standard distance or pagitan ng anilyo niya, kung anong sukat. Ayan, dapat 20 cm or 8 inches yung kanyang pagitan. Okay, so ganito yung kanyang poste. Ayan, ito yung tinatawag na spacer. Punta natin. Itong spacer na to ay medyo manipis. Ito ginagamit sa flooring. Ito namang spacer na to ay para sa mga beam. Ginagamit tong spacer na to para hindi makita yung mga bakal na ilalatag dito sa slab. Dito siya nakaangat. Nakatali yung bakal dito. Yan. So tingnan naman natin kung paano siya inilalagay. Let's go. Ito guys yung spacer, dito siya nakalagay. Ayan, sa mga beam. Yan. Yan, hindi pa nakababa yan. Tingnan natin mamaya pag nakababa na ulit. One eternity later. Ayan guys, ito na yung yung itsura niya kapag nakababa na yung mga bakal, mga beam. So ang susunod na gagawin dyan guys ay electrical na. Aangat yung almost 2 inches. Okay, kasi dyan kakapit yung ilalatag na bakal dito sa may plywood. Ayan guys, meron tayong hagdanan. Ito yung hagdanan guys, yung pinakabutas ng hagdanan. Hindi natin siya tinakpan para pagtanggal ng forma, buo pa rin yung plywood. Hindi na lang siya bubuhusan ng semento.
Tapos na yung ating electrical. Nakaabang na yung junction box at yung mga pagdadaanan ng wire. Itong PVC pipe. And then, nakaprepare na rin yung paglalatagan ng bakal na 10mm dito sa flooring. So, okay na siya. Ang mga siding niya, okay na rin. Naka-ready na rin para buhusan ng semento. Prepared na tayo para sa buhos. Kompleto na yung mga bakal. Then, natalian na sila lahat. So, ang susunod naman natin na gagawin ay magbubuhos na. Yan. Ang kapal ng buhos niyan guys ay bali 4 or 4 inches. Tatamsian na lang yan para siguradong naka-level siya. Yan guys. Tingnan nga natin yung distance ng bakal kung ano sukat niya. Sukatin natin. Ang kanyang width ay 4 inches or 10 cm. Ang kanya naman length ay same measurement din, 10 cm or 4 inches. So ganyan guys yung kanyang distance para siguradong maganda yung slab natin at hindi mabibiyak o hindi bibigay. Kailangan talaga sinsin yung bakal natin. Bali 4 na patong yan guys. Ayan, pinapakita ko sa inyo. Yan, matatapos na tayo. Yan guys ang slab namin. Ang sukat niya ay 50 square meter lang. Yan po. Ay, nililibel na nila. Lagyan nila ng tamsi para sa flooring.